Pinas, ang oras po natin, alas 6:39 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa aming programa, ang programang Dos Kumpanieras. Kami po ang inyong nakakasama. Ako po, si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi sa Panyera. Magandang gabi, Attorney Cam. Medyo naibsan ang ating init, no? Yes. Dahil umulan po ng medyo may kalakasan. In fact, no? May flooding daw dyan sa Alangta. So, ayan, good luck po sa inyo, mga mata-traffic tonight. Medyo papasok na po ang panahon ng tag-ulan. So, kailangan pa rin ng payong, pero it doesn't mean na yung init, no, ay papabayaan na po natin na ang ating mga sarili. Hydrate pa rin po, inom na maraming tubig at gumamit po ng pananggalang sa init at saka sa ulan. Yan, namimigay kami DZRH, umbrella. Meron pa ba tayo nun? Parang gusto ko ulit mamigay nun. Sana meron pa ulit, no? Anyway, mga kababayan, napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon. Natawa pa si Miss Karen Oyong, sabi niya. Tsaka si Miss Aliyah, sabi niya, absuelto na ba sa kaso kung isa sa uli sa may-ari ang ninakaw? Sabi ni Miss Karen, uy, bati na tayo Ito na yung ninakaw ko. Pwede ba yon? Yan. At ito po may kinalaman sa kasong, syempre, theft. Ito naman po ay banggit na po namin before pa. So pag-uusapan lang po natin dahil napakatagal na po namin din po itong naitopic. Ano po, no? Sa mga hindi po nakarinig nung aming usapin at sa mga may gusto pa pong magtanong, kami po ay available through digital platforms. Sa YouTube po, hanapin nyo lamang po DZRH TV 4K live stream. Pwede kayong mag-comment sa aming chat box at sa aming, of course, doon po sa Facebook, DZRH News Television, DZRH News at saka po sa DZRH Dos Kumpanieras Facebook page. At available din po tayo sa YouTube, ang DZRH TV 4K live stream. Hindi po limitado ang pagnanakaw sa theft, ha. Marami pong paraan para makumit ang theft. Isa, kasama na po dyan yung theft. Meron pong robbery. Maari pong may pagkakataon na akala natin pagnanakaw pero ito pa pala ay maituturing na estafa. At of course, no, mayroon din po tayong tinatawag na qualified theft. Kapag pinag-usapan ang pagnanakaw. At syempre, batiin natin lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon. Ayan, magandang gabi po sa mga palagiang nakatutok. Ayan po, syempre sina Rodel Anasio. Oo nga, yung boses natin. Sa'yo ba yun? Oo, sorry. At si Victorino Duran ng Las Piñas City. Magandang gabi po sa inyong lahat. And of course, Miss Maricor Arhangeles, magandang gabi po sa inyo. Nasa na si Miss Roxanne Costo, Ma'am Irene Almodovar, Eduardo Narvaez, si Violeta Montecalvo Zambrano, Eds Maglakas, gayon din Kenneth Arevalo and Ma'am Grace Recta. Nanunood sa atin Moonbeats. Magandang gabi po sa inyong lahat. Oy, ito, binubola tayo ni Miss Edna Morales. Sabi niya, uy, ang gaganda nyo mga panyera. Ayan, maraming salamat Miss Edna sa ating YouTube naman po. Sabi ni Raymond Mendoza, good evening po Dos Kumpanieras. Lagi po nakikinig. Grace Yambot, Pancho Sabordo Jr., Cheat Villa, Hermesa at marami pang iba. Yan. Okay, simulan na natin ang ating talakayan. Siyempre, no, eto na yung sinabi natin na ano ba ang kasong theft. Kapag halimbawa ikaw po ay nagnakaw, pwede bang
balik mo na lang po, tapos okay na ba ang lahat? Yeah. Di ba? O kaya Actually, naman, depende naman yan sa inyo kung hindi na kayo magre-report. Kung hindi na magre-report ang ninakawan, di ba? Oo, pero kaya wag po ninyong paaabutin doon sa magre-report pa sa police. Oo. At alam naman po natin na ang pagnanakaw po, no, ay nangyayari po yan kahit saan. Minsan wala pong warning, naglalakad ka lang, biglang may hahablot sa'yo. Actually, wala nga talagang warning. Ano ka ba, Attorney Oo. Cam? Wala mo lang, Meron bang, nanakawan kita ha? Hindi na yun nanakawang kita. O kaya, may binigay sa'yo na pera, pinagkatiwala, tapos ikaw naman, meron kang ginawang kalokohan. Minas-appropriate mo. Ayan, may ganyan. Common yan, lalo na pag mga empleyado. Ayan. At again po yung theft na pinag-uusapan po natin, ito po ay crime against property. Yes. Ang theft po ay kapag walang involved na walang na-break na trust and confidence, no? Wala rin pong nangyaring anumang dahas, no? Walang pananakot. Ayan. So, yan po yung simpleng theft. At syempre, ito ay mababa ang penalty, pero umaangat po ang penalty or parusa habang umaangat ang value or habang tumataas ang value ng property involved. Sa madaling salita, ikaw po ay kumuha ng mga or ng pag-aari ng iba na walang pagod. Yes. At walang with intent to gain. Ibig sabihin, meron kang intensyon na kumita. Ayan. At binanggitan ni Panyera, no? Ito po ay nagagawa po, walang dahas, walang intimidasyon, walang violence, ayan. At syempre yung pag-uusapan din natin, no? Yung mga nagtatanong, kasi nabanggit ni Panyera, theft tsaka qualified theft. Ano po ba pinagkaiba nun? Syempre, unang-una daw, sabi, yung spelling, hindi naman po. Yung qualified theft po, tsaka theft. Ang basic principle lamang po nito, yung crime po na qualified theft, maaari po itong, of course, ma-commit kapag sabi nga ni Panyera na breach yung trust and confidence. Ayan. Ibig sabihin, may ipinagkatiwala sa iyo. So, usually po, ang qualified theft, ito po ay nakukommit ng ating mga domestic Kasambahay. servant. Ayan. At saka, ganun din po, Sometimes no? employees. Yes, with grave abuse of confidence. Lalong-lalo na po sa mga humahawak po ng mga petty cash, liquidation sa kumpanya. Ayan, basta may in-entrust po sa inyong property, pera pa yan o kahit ano po. Ayan, sila po minsan nabibreach ang kanilang trust and confidence, maaari po kayo makasuhan nito. At ganoon din po qualified theft kapag halimbawa po, no, yung ninakaw po ninyo na pag-aari ay ginawa nyo po during fire, sunog, o kaya naman po may lindol. May gera during the period of Yes. oras ng kalamidad. Pumutok yung bulkang Taal, ganyan. Tapos, yung looting na nangyayari. yes. Yeah, qualified theft po. Hindi yan basta-basta theft. At kapag mas qualified mataas theft, kasi parang yes. meron nasa masama ng sitwasyon, pinasama mo pa. Yes. Kaya yung mga nakikinig sa atin ngayon, lalo na mga empleyado, ayan, para po sa inyo to. Ayan. Dos Compañeras. So, ang tanong, kapag halimbawa po, no, nasampang ka ng kasong theft, no? Nasampa na ni fiscal, tapos sabi mo, pwede po ba isauli ko na lang po para hindi na ako makasuhan? Absuelto ka na ba sa kasong theft? And the answer is, ayan, no, hindi na pumari kapag, sabi nga ni Panyera, kung hindi pa kayo nakapagkasuhan, hindi pa wala pang anuhan, hindi pa naman. Pero kung umabot na po ito sa korte, nakasuhan ka na po, consummated na po, no? Yung kasong theft. Ayan. For as long, kahit hindi pa umaabot sa korte, consummated na po ang kasong theft, basta ikaw na nagnakaw, ay obtained yung physical possession of the property na ninakaw mo at meron ka ng kapangyarihan o kakayanan na i-dispatcha ito. Pag nandoon ka na sa puntong ito, consummated na po ang theft. Ngayon, kapag ka nahuli ka, ang pinaka-recourse mo, para hindi na umabot pa sa prosecutor o sa korte, makipag-areglo ka na. Yun po ang remedyo doon. At pero pinaka-importante dyan, huwag kayong magnanakaw para hindi kayo makakasuhan. Tama! Diba? Dos Compañeras.
Pag pinag-uusapan po natin ng mga criminal case, again po meron po mga elemento na dapat po na pinapatunayan po para po kayo ay makasuhan ng theft. So, ang elements po mga elemento para patunayan na ikaw po ay nagkasala sa kasong theft. Una-una syempre yung pagkuha ng personal na pag-aari. Yan. Tapos ang property po, itong personal na property na ito ay merong nagmamay-ari. At again po, kinuha po ito para kayo po ay makapanlamang, of course with intent to gain. At syempre, kinuha rin po ng walang paalam. At ang pagkuha po ay nabanggit namin kanina, hindi po walang violence, intimidation, walang puwersa. Ayan. So kinuha na hindi gumagamit po ng dahas, intimidasyon at saka force or puwersa. Yun. Yun po yung kasong theft. Ayan. So sa mga opisina, minsan kapag ikaw ay nagnakaw ng property ng opisina, halimbawa printer. Mahirap na kawin ng printer dahil na-misplace, hindi ito basta-basta maitatago. Oo, mabigat ang printer. Mga na lang, laptop o kaya iPhone na pag-aari ng kumpanya, o kaya mga cellphone gadgets, ayan po. Automatic ba na ikaw po ay tanggal na sa trabaho? Yan. Hindi! Bakit? Yes. Kailangan po indaan sa due process. Tama. So, ibig sabihin, kailangan na patunayan muna na ikaw ang kumuha. And of course, due process, meron na notice to explain na ibibigay sa'yo at ikaw ang explain naman ikaw. So, baka sinabi mo na inuwi mo lang pero hindi mo naman talaga balak na kawin kasi meron kang rush. Meron kang rush na pinagawa sa'yo ng boss mo. So, kaya doon ka gumawa sa bahay. Wala namang intensyon na nakawin talaga. Ibabalik mo pa rin yung mga gadgets ng company. So, pwede naman ganun, Panyera, di ba? So, hindi ito basta-basta. Tsaka, pag kasong, again, criminal case, mabigat po ang hinihingi ebidensya dito. Burden of proof. Yung quantum of proof po, nabanggit namin kahapon, proof beyond reasonable doubt. Dos Compañeras. Ayan, meron pa ba tayong mga dyan, pabati? Sige, Panyera. Okay. Hindi po pare-pareho ang kaso ng pagnanakaw. So again, nagmamatter po yung paraan kung paano ito ginawa, kung sino or saan o ano ang ninakaw or ninakawan, ang halaga ng ninakaw at ano ang relationship ng akusado o ng nagnakaw sa pinagnakawan. Ito po mga circumstansyang ito, mga factors na ito, bagaman at hindi elemento sa krimen ng pagnanakaw ay nagmamatter po in terms of kumbaga ay pag-designate sa krimen, kung ito ay theft, kung ito ay robbery, kung ito ay qualified theft. Would you believe ang pagnanakaw po ng male ay mas mataas ang parusa o kaya ay, ano ba yung large cattle, Attorney Cam? Yung malaking hayop na di ba yun? Especially mga farm animals, yes, mga ganyan. Kalabaw, yes, baka. ito po ay mas mataas ang parusa na isinasaad ng batas. 1 degree higher, So, ibig pong sabihin, nagmamatter talaga kung ano ang ninakaw mo. O kayo, ano yung pinagnakawan mo? Is it uninhabited o abandonadong lugar? Ito ba ay simbahan, place of worship? Nagmamatter din po ang mga ito. Yan. At sa ating katanungan, pag-usapan din natin, papaano, sabi niyo po, mga attorneys, kapag walang dahas, hindi po yan theft. Papaano kapag meron ng kasamang dahas, yung pagnanakaw? May kaso pa po ba yun? O anong kaso na po ang pwedeng isampa laban sa gumawa nito? Dos Compañeras. Bago tayo mag-commercial, batiin pa muna natin yung mga nakatutok sa atin. Magandang gabi po, si Kenneth Arceo. Yan. Good evening, attorneys. Yan. Magandang gabi din sa inyo. Di ba may mga binati na tayo earlier? Ito. Bakit ganun? Nag-adjust na naman yung phone ko. Hindi ko na mabasa yung mga naka-comment. Anyway, si Fruy Vita, meron siyang tinatawag, may tinatanong yung difference between material possession and juridical possession to qualify either as theft or estafa. Ipapaliwanag po namin ni Attorney Cam yung difference sa material and juridical possession kasi yung mga empleyado lalong-lalo na napaka-confusing po kung
ano ba ang ikakaso doon sa empleyado, kung theft ba ito, qualified theft o kaya ay estafa, kasi there is a very thin line between theft and estafa. Yan. Yes. Si Kenneth Arceo, magandang gabi po. Ay, ito pala sabi ni Eduardo po, shoutout daw po dyan po sa hi kay Engineer Ed Bisocho, watching here from Saudi with love. Ay, magandang gabi po sa inyo. Of course, Elijah James, si Renato C. sa Quezon City, sabi ni Gael Enriquez, office supplies, madaling iuwi. Totoo yan. Ay, daming guilty Oo, yung project ng anak mo. Doon mo kinuha sa supplies ng office. Doon ka pa nag-print. Kailangan ng stapler, di ba? Sa bahay ninyo. Si Ellie Abanto, miss ko na po kayo. 3 nights po akong absent. Bakit ka absent? Bakit nga ba? Si Phil Barbie, sabi niya, magandang gabi po, nanonood po sa may Sipalay City. Saan po ang Sipalay City? Sa Negros. Negros. Si Eduardo Narvaez, nakaisa ka na. Paano naman daw kung nakaw ang tingin? Oo, ninakaw. Nakaw tingin. Nakaw sa May tingin. kaso daw ba? Kayo, ang gagaling nyo talaga, ha? Attorney ka, mabanggit ko lang, si Eduardo Narvaez, ay araw-araw na ginawa ng Diyos nung wala ka, ay hinahanap ka niya. Kulang na lang, hindi na siya manood dahil ako lang. Ikaw talaga, ha? Yan. So, I hope you're happy now, Mr. Eduardo Narvaez. Raul Destacamento, paano po kung halik ang ninakaw? Oo nga eh. Sagutin mo, Attorney Cam. Depende kung magustuhan. Charot! Loko ka. Hindi naman. Wala consent. naman. Napakahalaga po ng consent, Pag nagustuhan, di absuelto. Ayan. Si Gael Enriquez, sabi niya, ay magandang gabi po. And si Jason Abulencia. Yan. Provita, ayun, yung question mo sasagutin mamaya. And Raul Destacamento. Pareho ba si Raul tsaka si Eduardo Narvaez? Ito naman nakaw ang tingin. Paano naman daw yung isa ay nakaw halik. Nakaw halik. Ito naman nakaw tingin. Puro kayo kalokohan. Dos Compañeras. Yung nakaw tingin, wala rin parusa pero nakaw halik. Take note. Pag walang consent ibang usapin yan. Kasi hindi mo kailangan ng consent para makatingin ka sa ibang tao. Pero para i-touch, kailangan mo ng consent, Napaliwanag pa yan ni Panyera para sa inyo, ha? Magbabalik po ang Dos Compañeras. Ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo, nakakasama pa rin ang mga Panyera ng bayan. Ako po, si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Attorney Cam, meron kang malakas. Uy, nga pala yung malakas natin. Ulyanin na, ano ba yan? Malakas, ano po ang kaso kung may kasamang dahas ang pagnanakaw? Yan. Sumali po kayo. Puntahan po ang DZRH Dos Compañeras Facebook page at doon po kayo mag-message sa amin. Yan. Paki-send po yung answer, pangalan ninyo, saan kayo lugar at ang GCash number ninyo. Yun! Magbabalik po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. DZRH 85 Years Countdown. Uy, 67 days na lang po. Hindi Pasko na, kundi 85th anniversary na po ng DZRH. Samahan niyo po kami, ha? Marami po kami mga hinihandang mga activities para po sa inyo. Dahil 85 taon na po tayo sama-sama pamilyang Pilipino. Yan. At syempre on Monday, Attorney Cam, maisingit ko lang dahil na din sa ating anniversary, we have a partnership with the Office of the Governor dyan sa Bulacan at magkakaroon po tayo ng medical, we have a medical mission on Monday. Yun. At kita-kits po tayo dyan. Again po, tuloy-tuloy pa rin po yung mga activities natin, yung pamimigay natin ng mga papremyo para po sa mga solid, die-hard fans. At meron pa din tayong 14 activities, Attorney Cam, o 14 barangays ang pupuntahan ng ating grupo para sa medical, dental, optical mission. At syempre, wag kalimutan nating promo, ang ka-birthday promo. Yes, at meron tayong Gawad Pamilyang Pilipino. Yun, exciting lahat po. Kaya tumutok lamang po kayo para makasali po kayo, maka-join po kayo. At ito naman po ay pasasalamat po namin dahil lagi po kayong nakatuto. Dos Compañeras. Siyempre, dapat lagi rin po nakikinig sa Dos Compañeras. Dahil sabi nga namin, lamang
ang may alam. Yan, na pinag-uusapan pa rin po natin ang usapin tungkol sa theft. Merong question kanina, Panyera, tungkol sa material possession. Material and juridical possession. Correct. Ayan. Sige, go on, Attorney Cam. Sige, Panyera. Kapag ka po binanggit na material possession, ipinagkatiwala lang sa iyo, hawakan mo lang. Custody lang. Custody. Plain Possession custody. Lang. Oo, kapag ka juridical possession, maaari mo siyang, kumbaga, ay sa iyo na yun, but really, meron kang kapalit na dapat na maibibigay. Yan. So, yun po yung juridical possession. Yun, medyo may komplikado kasi siya, no? Kung i-explain mo siya sa legal parlance. No? In this, ganito na lang. Meron pong isang congregation ng mga madre. No? Yung congregation po ng mga madre na yon, kumuha po sila ng agent na bibili ng ticket dahil pupunta po sila sa Rome. Ngayon, si agent ay bumili ng ticket for 19 na madre papunta doon sa Rome. Sana yun ang kanilang kasunduan. 4 or 6 lang ang naibigay ni agent. Ang sinasabi ay hindi niya nabili or nagsara kung whatever yung airline, no? At yung ding ticketing office ay na-bankrupt, so hindi na niya naibalik yung pera. Ang original na ikinasok sa kanya ay estafa, no? Dahil daw hindi niya na maibalik at hindi rin siya nakapag-provide ng mga tickets, no? Ang nag-prosper na kaso sa kanya ay supposedly theft, would have prospered. But why? Bakit hindi siya nag-prosper? Hindi po dahil sa hindi siya guilty ng theft, but because eto Attorney Cam, ang weird. Hindi properly executed ang certification of non-farm shopping and verification. Bakit? Si attorney na abogado noong mga madre, siya din ang nagnotaryo ng document. In essence po, ganito, kapag ka po pinag-usapan ang material possession, hinahawakan mo lamang para sa intensyon na isinasaad doon sa kung ano ang rason bakit pinahawakan sa iyo ang pera. Kung minis-appropriate mo ito, ginastos mo ito for anything or for something other than yung rason kung bakit mo ito hinahawakan, maari po itong i-consider na pagnanakaw o theft. However, kapag juridical possession, nagkaroon ng elemento ng panloloko na mas, ituloy mo nga, Attorney Cam. Yung embezzlement, parang gano'n, no? Parang, nagkaroon ka kasi, supposedly kasi meron ka ng, kumbaga ay nalilipat sa iyo ang pagmamay-ari ng property, but you are to give something in return. Ito kasi parang pagkatiwala lang, hahawakan mo lang, pero hindi nagiging sa iyo ang property. O something to that effect. Yan. Halimbawa, ako, dito sa kumpanya namin, pinagkatiwala po sa akin yung isang gadget, material possession. So, yung gadget mismo, ninakaw ko. So, ang pwedeng ikaso sa akin, ayan, theft. Pwede siyang theft. Pero kapag halimbawa po, ako po ay nagli-liquidate dito sa kumpanya, tinransferan ako ng money ng kumpanya. Nasa iyo ang pangalan ng pera. Ang pera, di ba? Tinransfer sa account ko. At ako po ay, syempre, in return, kailangan ma-disburse ko ng maayos at ma-liquidate ko ng maayos itong pera. Ang ginawa ko, binili ko ng LV, lumang bag, at hindi ko na-liquidate ng maayos. Ayan, maaari po akong makasuhan ng staff. Actually, it's more of a qualified theft because you are ako pala qualified empleyado. Because you are empleyado and you have been given the possession. Kaya po napaka thin ng line ng pagkakaiba ng theft at saka ng estafa. Ayun. Actually, depende yan sa fiscal, sa pag-appreciate ng facts. Kasi may mga fiscal, di ba, pwedeng i-drop niya yung theft, i-pursue niya yung qualified theft or estafa. So, bordering kasi yung qualified theft at saka yung estafa. Ayan. Pero just the same, ang pinakamaganda pa rin po huwag kayong magnanakaw. Totoo yan ang solusyon para lang hindi kayo makakasuhan. At kung sakasakali nagkaganito, kailangan ng malinaw na kung halimbawa ay
malinaw na pagpapaliwanag doon sa kung bakit nasa inyo Yes. or halimbawa na misappropriate bago pa kayo mahuli, anuhan niya, punan niyo na kagad. Kasi I remember, attorney ka, merong empleyado na nagastos niya ang petty cash, ang revolving fund. Sinasabi niya, parang pinangbiyahe niya abroad. Ang sinasabi niya, papalitan naman niya. Sana hindi na niya inantay na magtanungin pa na saan yung petty cash natin. That would have been the idea kung halimbawa nagastos niyo nga. Diba? May mga ganun pagkakataon. At maraming mga kaso na ganito, attorney ka. Yung kaya yung mga naghahawak po ng mga pera, ayan, sa kumpanya, ayan, lagi niyo iisipin, hindi niyo pera yan. Oh, yes, totoo. Pera ng kumpanya yan. Oo. At kung hindi man kayo, kung kayo ay empleyado, hindi man kayo makasuhan sa korte. Ang problema mo dyan, yung employment mo, di ba? Dahil yun ay pagsira naman ng trust na na ibinigay sa iyo ng kumpanya o ng management. Tandaan po ninyo, kapag napatunayan, halimbawa, nagkaroon po ng due process, binigyan kayo ng notice to explain at napatunayan during the hearing na kayo po talaga ay nagkasala at ang solusyon or decision po ng kumpanya ay kayo po ay ma-terminate, ay hindi rin po maganda sa record ninyo yun. Sakaling hindi man po kayo file ng criminal case ng company. So, ay pangit po yung nag-iwan tayo ng mga bad records sa kumpanya. So, kailangan maging honest. Honest po tayo, ha? Dos Compañeras. Ano pa ba yung pinag-uusapan natin? Ito yung ating malakas promo. Ang ating question, ano ang kaso kung may kasamang dahas ang pagnanakaw? Dito na po papasok yung lagi po nating napapakinggan na robbery. Ayan. Yung robbery naman po, kapag halimbawa po, no, meron din pong mga elemento yan na dapat po, mapapatunayan sa korte. So, kasama na po dyan. Una, kinuha po yung personal property. Ganon din po, no? Tapos, may intensyong kumita o kaya makinabang dun sa kinuhang ari-arian. Ang pagkuha po ay may kasamang dahas, intimidasyon. At paano yung at puwersa. Halimbawa, yung hold up. Hold up, syempre may intimidation. Pero yung snatch. Oo, di ba? Go, attorney ka. Oo, kasi may mga kaso na lumabas dyan, Panyera, no? Depende kung sasabihin nila na merong dahas o kaya violence. May pananakot sa'yo. Intimidation. Ibigay mo sa akin yan. Hindi, gigripuhan ko ang tiyan mo. Oo, diba? Diba? Pananakot yun. And that would elevate it to robbery. Ano ba pinagkaiba nila? Siyempre, mas mabigat po ang parusa kapag may robbery. Pagka-robbery, kumpara dun sa ordinary theft. Yes. So, kasi may mga kaso, Panyera, before, di ba? Yung snatching lang po, parang considered as theft. Pero kung doon po sa iyong affidavit, ayan. Hold up! Oo. Tinutukan ka si pa. boss, nandyan. O kahit pa, attorney ka, malimbawa, peke naman yung peke naman yung, tinutukan ka ng barel, pero baril-barilan lang pala. Pero, natakot ka dahil akala mo totoo. Totoong baril. Maliban na lang kung kulay pink yung baril na water gun lang pala. So, hindi yun maituturing na intimidation. Dahil, for a fact, na hindi ka naman matatakot dun sa baril na water gun na laruan ng mga bata. Diba? Na fuchsia. Na pink. Na pink. Yes. So, ganun po yun, no? So, kailangan i-allege po kung paano po kayo tinakot, nagkaroon ng puwersa, o kaya, ayun, yung intimidation. Dapat malinaw na ma-establish ninyo ito. Katulad nito, sabi, ninakaw po ang cellphone ko habang naglalakad ako. Ayan. Kaya yung mga naglalakad po, iwasan po ninyo yan, ha? Yung lakad-lakad. Yung kapatid ko, biktima siya ng pag-snatch din ng cellphone. Nakaano siya, Panyera, yung nakikinig ng music. Ay, utang ng loob. Oo. Pagkatapos, bigla na lang nawala yung music. Nagulat siya. Pagkita niya, wala na yung cellphone niya. Pero utang ng loob po, lalo na kung kayo ay tatawid ng kalsada, no? Tatawid ng EDSA, headphones, attorney ka. Naka-headset, no? Delikado. Pagkatapos, wala lang pakialam, no? Let's coexist safely sa daan po, kapag katatawid, maano bang wag po munang siyempre hindi mo maririnig, no? Wag po munang mag-cellphone, pwede po ba? Wag mo, tumabi po muna kayo sa gilid bago kayo mag-text o mag-call. Prioritize po natin ang safety. Nakurot ko yata sa singit yung kapatid ko yan. Hindi dahil nawala yung phone niya because yun nga, naglalakad siya ng
naka-cellphone, nasa kalsada. Ayan, na nakikinig, no? Kailangan po aware po tayo yung mga senses natin, no, sa paligid. Importante. Para yan, iwas Attorney Cam. disgrasya. Ayan. Eto, may question. Paano naman daw po kung halimbawa, no, yung nakita ko po, yung aking necklace, panyera. Ayan. Tapos may naka-engrave pa dun sa necklace, dun sa may pendant na pangalan niya. Nandun po, no, ninakaw ng kaibigan niya. So, ang ginawa Hindi mo niya, friend yun. ang ginawa daw niya, kinuha niya yung kanyang necklace. Tapos, syempre, hinanap ng kaibigan at nakita na nasa kanya, suot niya uli. Pwede ba siyang makasuhan din ng theft? O, di ba? Yung mga ganyan na Pwede mo bang question. nakawin ang pag-aari na ikaw naman talaga ang may-ari? Pwede mo bang nakawin ang property mo? Abe? Yes. So, the question is, the answer is, hindi. Kasi pag-aari niya yun Pagmamay-ari mo. Lalo pat malino naman ang mga palatandaan na sa yun. Maliban na lamang kung kamukha lang niya. Yes. Pag na-establish mo na pag-aari mo siya, dun sa may sinasabi mo nga, may naka-engrave na pangalan mo, kailan ito, meron kang resibo, di ba? Mga pictures. Pero kung walang ganun at magkamukha lang pala, no? Ay, nako. Pero ang depensa mo dyan ay wala po akong intensyon na nakawin. Akala ko po akin. Wala po akong intent to gain. Tandaan po ninyo, pagdating po sa theft, kailangan merong intensyon na makalamang. Makinabang. Makinabang. Dos Compañeras. Ito naman, Attorney Cam, no? Kinasuhan ng empleyado ng empleyado ng biktima. Si empleyado ay janitor. Okay. Ang tawag doon, yung houseboy ni Madam. Ngayon, sinira niya yung mga cabinet. So that would qualify as diba? Sinira niya, robbery na siya. Kasi meron boy gardener. Pero no, ordinarily, wala siyang access doon sa looban ng bahay ni Madam. So may trust kasi pag gardener, di ba? Wala siya. Hindi pa siya nasa doon. labas Kasi pa siya. sa labas pa siya at doon lamang siya, like tagatapon ng basura. But in-access ni Boy yung looban ng bahay ni Madam. So kinuha niya mga alahas, piggy bank, and the rest. Bank? Oo, meron siya mga ganon. Ano ka ba? Yung isa 14,000, yung isa 15,000 naman. Kaya lang, no, hinanap siya nung kanyang amo, tapos hindi siya nagpapakita. Pagkatapos yung kapatid ni amo, ang ginawa niya, nilocate niya, pinuntahan niya sa bahay, and there, nakita yung lahat ng mga missing items yung mga items na nawawala dun sa bahay ni Madam. So si kapatid pumunta sa police. Nawawala po yung ganito. Ito po yung nakita ko po doon yung mga items. Pwede niyo po ba kaming tulungan? Ang ginawa naman itong ni Boy, isinauli niya, i-turn over niya lahat ng mga properties. Si Madam naawa kay empleyado, pero ang mga pulis ipinagpatuloy ang kaso. So posible pong mangyari ito, ha? Kasi sa mga ganito pong kaso, ito po ay, again, pwede po itong ipursu or ipagpatuloy ng gobyerno ang kaso, no? Yun pong nabiktima, ninakawan, ay sila po yung mga tinatawag na complaining witness, no? Kaya nga po, kung halimbawa po, without the testimonya noong ninakawan, kung mai-establish pa rin po na nagkaroon ng pagnanakaw, maaari pa rin po mag-prosper ang ganitong kaso. Yun nga lang, kapag po isinauli na yung ninakaw, kasi meron po dito mga award ng danyos, di ba? Restoration, may reparation, yung mga pagbalik ng, yung mga consequential damages, no? Yun po ay pinababayaran doon sa nagnakaw. Pero kapag po naibalik na yung mga stolen items, no? Maari pong wala nang ganung pagbabayad. Maliban na lamang kung may iba pang nasira, because again, nagkaroon ng robbery, sinira yung cabinet, o kaya may magandang bagay na nasira doon, kasama po yun sa babayaran. Pero maliles na po ito. Ayan. So again po, kapag mga criminal cases, tandaan po ninyo,
pag nakatanggap po kayo ng Republic of the Philippines versus ganyan. Malamang criminal po yan. Criminal po yan. At again, sabi nga ni Peñera, kahit po yung mga nagsampa ng kaso at hindi nila pinursu, pwede pa rin po itong magtuloy-tuloy. Kailangan lang ma-establish na nagkaroon ng krimen. Ito kasi nakarating na dun sa pulisya. Doon pa nagsauli ng mga items. So malinaw na bakit mo isasoli kung hindi mo ninakaw, di ba? Ayan. Kaya karamihan Peñera, di ba, sa mga court, ang dami nakikita natin mga pulis. Yes, di ba? Sila po ay tumitistigo. Nagtitestify. Yun. Kumpanieras. Akala kasi ng iba, Attorney Cam, kaya lang nandun sila sa presinto, sa korte, ay naghahatid lang ng mga nakapreso. Pero lalo na sa mga drugs cases, Attorney Cam, ito pong drugs, sa kasong drugs, ito po yung walang private offended party. Ibig sabihin, estado lang talaga ang nagpupursue. Ang mga nag-witness o nagtitestify po dito, syempre, yung arresting officers, yung nag-conduct ng bypass operations, at saka yung mga nag-examine kung, syempre, kailangan mong patunayan na yun nga nakuha mo, ay yun nga ay shabu o kung ano mang yung mga controlled or illegal drugs. So, yun. Baka naman kasi, tawas lang yun, di ba? Tawas lang pala yun. Nagbebenta pala ng tawas sa palengke. Ano tawag doon? Yung powderized na. Kasi tawas. Masakit sa kilikili kapag masyadong malaki. So, mahapdi pa. So, yung pala. Ayun, kailangan natin ngayon ng tawas dahil napakainit ng panahon. Pagtikim, maalat. So, ganun po yun, ha? Yung mga gusto pong sumali sa ating Malakas Online promo, ang tanong, ano ang kaso kung may kasamang dahas ang pagnanakaw? Sagutin lamang po ang katanungan. Sa pagbabalik po namin, i-announce po namin yung winner. One winner po ng 500 pesos mula sa ating Malakas Online promo. Kami pa rin po ang kasama ninyo, ang mga Peñera ng bayan. Ako po, si Attorney Cam. Ako naman po si Attorney Rina Seco. Oras po natin, 19 na minuto makalipas. Ang 7:00 ng gabi. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang Dos Compañeras. Kami pa rin po ang nakakasama ninyo. Ako po, si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Uy, may question dito. Basahin ko lamang po, ha. Ang sabi Saglit niya... lang, Attorney Cam. Yes. Babatiin ko lang isang napaka-importanteng nanunood sa atin tonight. Mami Jovita Adami, magandang gabi sa iyo. Siyempre, hindi ko makakalimutan. Dahil ang aking dates, nakapagpatubo na pa ako, Mami Jovita Adami. Ayan, yung nanay ko, talagang nanonood yan. Yung nanay ni Attorney Rina dati, number one fan din natin yan. Ayan. Ito sabi dito, Attorney Cam, Attorney Rina, may workmate po ako, nagnakaw po sa office namin. May binibuild na pong case. Nagsabi po siya na magre-resign na lang siya at papayagan siyang mag-graceful exit. Ang tanong po, mababayaran po ba siya ng separation pay? Ayan. Ang general rule po, kapag mga separation pay, kapag nag-resign po, wala pong bayad ang separation pay. Pero may mga instance po na ina-allowed po ang Supreme Court na pinagbabayad po ng separation pay kapag halimbawa po ito po ay may kinalaman po sa kanyang moral character. Pag mga ganito pong kaso, like yung mga illicit sexual relation, may kinalaman po sa moral turpitude o kaya theft, hindi po. So, yun. Okay, by the way, kapag ka po merong isang stolen item or isang nawawalang item o ninakaw na item at natagpuan sa possession ninyo, meron pong pagpapalagay na kayo ay magnanakaw. Oh, yes. So, unless of course makapagpakita ka ng isang valid na rason na nakita ko lang yan dyan, but then again, pwede pa rin po kayong maging liable for theft because yung mga lost and found na hindi po ninyo isinurrender ayon po sa sinasaad ng batas, isusurrender po ninyo dyan either sa management kung within the building lang, o kaya naman ay kung somewhere out there nakita ninyo doon po sa LGU, sa Office of the Mayor na may jurisdiction doon sa lugar kung saan ninyo natagpuan ang item, dapat po ay isinusurrender ninyo doon. Now we have I think 6 months, Attorney Cam, kapag hindi po ito na-claim, yun po yung finder keeper.
sa'yo So, na. obligasyon po ninyo ha, kahit nakita nyo lang yun. Yung- Mananagot po kayo ng theft kung hindi po ninyo isasauli. Lalo na yung mga wallet, di ba? Alam mo, attorney ka, merong nagkama, ay kwento ko lang, merong nagkamali na magpadala sa akin, may papadala sa akin yung sister ko na may hiniram siya sa akin na isinoli niya sa akin. Pero, ang rider, ang dineliver sa akin ay 3 relo. Wow! Tatarong relo. Ay mahigit 1 taon na, attorney Cab, isinorender ko na doon sa pinanggalingan. Mahigit 1 taon na hindi pa rin kiniklaim. Yun naman ay pagkakamali, hindi ko alam nung gwardya o kung nung rider. No, sa akin napadpad. Ayun. So, Buti kay Attorney Rina napadpad yun. pero sinuoli ko eh. Oo, nasa uli pa. Kasi Ay, kung iba yun, Palagay ko, yung Hindi pinagsaulian nasusuli. ko, attorney Cab, ang nakinabang. oo nga, Oo, no. para ang lumalabas ay galing sa isang seaman kasi sa isang yung agency ng mga seafarers ang pinanggalingan. Oo, sana all. Yan. Merong kakilalang seafarer na magpapasalubong ng relo. Charot! Ayan na. Ito na. Kahit hindi na seafarer, attorney Ano? Cab, magpapasalubong lang. Oy, baka si Kenneth nakikinig ngayon. Alam na, Kenneth, pwede kaming tumanggap ng regalo. Ay, si Gail Enriquez nga, sinusuplayan ako dati ng kape nung wala Oo. ka eh. Napakadali lang po namin i-please. Kape lang po kay Attorney Rina, creamer lang po sa akin. Eto na, para sa ating Malakas Online promo. Eto na ang DZRH Mas Malakas Promo Online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron kang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti. Eto na! Eto na, para sa ating Malakas Online promo. Ano ang kaso kung may kasamang dasang pagnanakaw? Nasagot na po namin yan kanina pa ulit-ulit. Ito po ay kaso robbery. At ang winner po natin, walang iba kundi si Elijah James. Congratulations. Elijah James ba to? James yan. James. Kasi may kilala ako. Social tayo. James. James is ano? Ano? Pagka-Bisaya, attorney Cam, James ang face. Tawag smooth, malinis. Kala ko Yan. haggard ang face. Hindi, James is malinis. Mrs. Malines. Elijah James, congratulations. Abangan po kung paano po makukuha yung inyong papremyo sa Saturday po yan. Oo, Yan. actually, hindi nyo na, abangan nyo na lang para matanggap Matanggap nyo. nyo na lang po. Oo, kasi nagsend na kayo Dadating na lang. Yes. Gcash account. Yan. Attorney ka, magandang gabi sa iyo, Ren Cabanit and Miss Tina Salva. Merong isang message dito. Merong nagnakaw kami ngayon. We snatched a patient from the shadow of death. Congratulations sa iyo. Ibig sabihin na isalba nilang pasyente. Doktor ba yan? Ayan. Si Rizal de Itago Lorenzo. natin sa pangalan Kenneth Arevalo. Wow. Rizal de Lorenzo, May Kawan, Bulacan. Jerry Sumagaysay. Jesus Emanuel. Modesta Pantaleon. Nato Nacases sa Las Piñas. Arlene Mangabang. At ganun din po kay Victorino Duran and Albert Miranda. Maraming salamat po, Alcares Sarad, gayon din Tita Ami Miraflor Garcia, Resurrection Matining, Tita Resi, magandang gabi sa iyo. At maraming iba pang comments pero hindi na natin nabasa. Miss Roxanne Costo, Thank you so happy much. trip sa iyo. Ingat po at nakasama niyo po. Yan, ang mga panyaran ng bayan. Abangan niyo po, same time, same station, same digital platforms pa rin po. Kami po, ang mga panyaran ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Kasama po ng aming mga nagagapuhang technician, si Norman, tsaka si Ray Taladro. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.